Sa video na ito ay sasagutin natin ang madalas na katanungan ng mga kababayan nating OFW tungkol sa kanilang UEC. So, simulan na natin. Number 1. Paano daw kung aabutan ng expiration ang kanilang UEC or ang na-acquire nilang UEC exemption? Ano daw ang pwedeng gawin? Ang sagot, kapag ganito guys na napaaga ang pagkuha nyo na inyong UEC or UEC exemption at aabutan na ito ng expiration, bago pa man ang flight nyo pabalik or papunta sa ibang bansa, ang kailangan nyo nang gawin ay mag-reacquire ng panibagong UEC sa inyong POPSBAM account after na ma-expire ang hawak inyong UEC. Dapat guys, after expiration, dahil hindi kayo makakapag-reacquire ng panibagong UEC sa inyong POPSBAM account kung still valid pa ito. Kung hirap naman kayo makapag-reacquire ng UEC exemption online or dikit ang expiration sa mismong araw ng flight nyo, ay pwede kayo sumadya sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or Clark International Airport. At bukas sila 24 oras. Number 2. Paano daw kung hindi exempted ang nakalagay sa kanilang UEC or yung remark sa baba ng kanilang UEC? Hindi exempted ang nakalagay. Ang nakalagay ay free or 00 or number o kaya naman ay paid. Ang sagot guys ay walang problema yan as long as updated ang inyong UEC. Kahit ano pa man ang nakalagay sa baba or sa remarks ay walang problema yan. Dahil madalas nga free ang nakalagay dahil ang UEC natin ay free or libre at wala kayong babayaran. Pwede na lang kung ang nakalagay ay watchlisted. Kailangan nyo sumadya sa POA dahil for sure ay may kapangalan kayo sa POA na may kaso sa kanila. Number 3. Paano daw kung nabago ang oras ng flight na iba sa oras na nakalagay sa UEC? Kailangan pa daw ba itong ipabago? Ang sagot guys, kahit ma-move ang oras ng flight nyo, ay walang problema yan dahil ang importante naman sa inyong UEC ay ang validity nito. As long as valid ito sa araw at oras ng flight nyo, ay walang problema yan. Number 4. Paano daw kung na-rebook yung flight or na-cancelled ang flight at nalipat sa ibang araw? Ngunit valid pa naman ang UEC. Kailangan pa daw ba itong ipabago? Ang sagot guys, as long as valid ang inyong UEC sa araw at oras ng flight nyo, kahit ma-move pa or malipat sa ibang araw ang flight nyo, as long as valid ang inyong UEC, ay walang problema yan. Number 5. Paano daw kung nakapag-verify ng kontrata dahil nga nag-change employer? Ngunit pag open niya sa kanyang POPSBAM account, ay ready to print na ito. Kailan pa daw bang pumunta sa POA pag uwi sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung updated na ang inyong UEC after nyo makapag-verify ng kontrata, ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA or sa DMW office na ngayon. Sasadya lang kayo sa POA office kung hindi pa updated ang inyong UEC sa inyong POPSBAM account after nyo makapag-verify. Dahil nga ang bago ngayon upon contract verification ay nakakapag-generate or na-update na ang inyong UEC sa inyong POPSBAM account. Ngunit eto guys, kung napaaga naman ang pag-generate ng UEC nyo at aabutan ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay mag-reacquire or kumuha lang kayo ng bagong UEC nyo sa inyong POPSBAM account after ma-expire ang hawak nyong UEC. Wala kayong dapat ipag-alala. Number 6. Balik manggagawa na daw siya o dati na siyang documented OFW at nagbakasyon siya sa Pilipinas at mag-a-acquire siya ng UEC exemption or balik manggagawa. Ngunit paggawa niya or pag-create niya ng kanyang POPSBAM account ay walang record or no record found ang lumalabas. Ano daw ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan guys, dahil nga isa kayong documented OFW na madalas ay dumadaan sa agency or sa legit manpower agency na dumadaan sa DMW, OWA at sa PIDUS. Meaning, isa na kayong dating documented OFW. At dahil nga dumaan kayo sa agency ay minsan or madalas ay sila na gumagawa ng POPSBAM account nyo gamit ang email address na minsan ay sila lang ang nakakaalam. At yun na ang POPSBAM account nyo. Bawal kasi ang multiple registration dahil kapag nag-register kayo ng panibagong POPSBAM account gamit ang ibang email address, ay no record found talaga ang lalabas. Kaya nga lagi natin pinapaalala na dapat kunin nyo ang inyong POPSBAM account sa mga agency nyo kung first time nyo pupunta sa ibang bansa as documented OFW. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na DMW office sa lugar nyo para makapagpaprint kayo ng inyong UEC exemption at para maparetrieve nyo ang inyong POPSBAM account na ginawa ng inyong agency. Paalala naman sa mga uuwing OFW kahit balik manggagawa at for UEC exemption na, ay lagi nating sinasuggest na dapat lagi niyong dalhin ang inyong kopya ng inyong kontrata
or ang latest printed contract. At ang luma niyong contract verification just in case man hanapin ito sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa.